Enumerate na lang. Kahit isa-isayin nyo lahat ng kasalanan yan eh. Sa 4 na taon, isa-isayin nyo. O ano pangako nyo sa bigas? O paano? Ano pangako nyo doon sa gagawing mga bahay-bahay? Yung pabahay. 6 million, di ba? 4 na taon na, 4 million na dapat. And here we are. Rally. Sabi ko nga kanina, 128 years of independence na dapat nagpapakita ng bandera. Pero hindi, nagpapakita ng bandera sa mga rally. Pinapakita yung galit ng tao na makibaka, ganon ba? Something's terribly wrong. So here we are. Anong gagawin natin? Hintayin na lang natin yung 2028. I said kanina, mag-vlog ako ulit, magla-live ulit ako. Kahit sandali lang, mag-react lang ako doon sa statement ni BP Inday Sara. Yung kay BBM, the usual lang naman yun, pero hindi naman kapanipaniwala yung mga sinasabi. Piliin daw ang Pilipinas, no? Yun ang ginagawa natin, pinipili natin ang Pilipinas. Pinaano natin binibigyan natin ng halaga yung mga pangyayari na hindi dapat gawin pero ginagawa pa rin nila. So, yung statement ni BBM, iba yung sinasabi sa ginagawa on the ground, no? Sinansira yung mga institusyon natin, na-corrupt na yung mga tao, bumaba yung antas ng tiwala ng tao sa mga institusyon natin. Kaya, kung magsalita siya, ganun din ang ginawa niya doon sa PMA. Salita siya, do not lie, cheat, steal, do not nor tolerate. Pero yung ginagawa nila is different from the sa pronouncement ni BBM. Nagsabi siya diyan sa araw ng kalayaan na paalagaan natin ng natin. Mga iniwan ng mga mahal na mga heroes natin. O kami ngayon. Yung heroes natin. Piliin natin yung Pilipinas kaysa sa sarili natin. Ang ganda sana pakinggan. Kaya nga lang, yung ginagawa nila on the ground, iba. Tinago nila yung katotohanan, pinanigan pa niya yung maling gawa. Tapos nun, yung sa Senate na nangyayari, kinonsinti pa niya yung ginawa ng minority at kinikilala niya si Senate Pro Tempore Wing Gatchalian na illegal naman yung ginagawa. Ngayon sa konstitusyon natin. Kaya iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. No? So yun yung takeaway doon kaya. Kaya hindi na kapanipaniwala yung mga pinagsasabi ni BBM kasi budol budol talaga. Manlilin lang, manloloko. Kaya yun yung I don't know kung hanggang saan pa aabot to o kung saan o hanggang kailan pa magpapaloko mga tao pero sa akin, sawan-sawa na ako sa kanya Ngayon yung kay Inday Sara, nakakadismaya yung statement, no? Ako lang naman yon. kung kayo, bahala kayo. Mag-comment kayo kung ano yung pakiramdam ninyo doon sa statement ni Inday Sara. Yung real talk lang, sinasabi niya na ayaw niyang agawin yung pagka-presidente yung posisyon ni Bongbong Marcos. Kaya nga, it is different dun sa sinabi niya, ready na siya maging presidente anytime. At saka gusto niyan tatakbo siya ng presidente by 2028. Now, yung sinabi niya na gusto niyang maranasan ng mga kababayan kung gaano ka walang ya si BBM, kung gaano kasama. Madam President, alam na namin, 4 na taon na. 4 na taon na. Yung 4 na taon na nangyari within that 4 years na si BBM, na nanalo yan sa pagka-presidente kasi hindi ka tumakbo ng presidente
down ka ng Vice President, si BBM ang tumakbo, nag-unity team kayo, tinaas mo yung kamay niya, nanalo kayo kasi ang laki ng impluensya nung pagkaka-endorso mo kay BBM. Well, choice pa rin namin yun, kasalanan namin, binoto namin yun, pero basta yun yung reality check, ano? Nanalo si BBM dahil sa may unity team, dream team, ika nga. So, yung unang taon, lumantad na kagad sila, pinainan ka 125 million, which is the subject of the impeachment. And then, hostile na sila, pinadala Tatay mo, hey, ginako, yung continuity na pinangako tayo sa atin, wala eh. At ikaw, nalaman mo rin person, na budol. So, ang clamor ng taong bayan, si Marcos, yung palitan, na hindi pwedeng hayaan niya ng ganyan, delikado para sa bansa natin. So, 4 na taon, ano nangyari? PCSO, PhilHealth, PDIC, magbenta ng ginto, nangyari yung sa Maharlika Fund, and all the rest, no? Tapos nun yung dito sa bumalik yung droga, bumalik yung laglag bala, tanimbala, yung mga nawawala na gamit sa airport. Di ba may may kwento pa nga na kinain yung pera, di ba? Sa kanyang time yun. Tapos yung sa KOJC na nangyari, na nilusog ng PNP na wala daw baril, pero tad-tad ng baril. And then itong flood control scam, no? Na sinabi naman niya na nandyan yung flood control, nandyan naman, etc., na overwhelm lang, buta hanggang sa lumitaw na siya, kunyari siya yung nakadiskubre. Siya yung pumirma ng GAA. So, 4 na taon na nagsasabi ang tao na hair follicle drug test, tapos nun, ngayon pati nga yung DNA, kasi nga may haka-haka nga na hindi na siya yung original, hindi na yun nandyan. Tapos nun na yung pananagutin ba lahat. Pero kung hindi ko maintindihan bakit kinakailangan pang maranasan ng taong bayan. Nararanasan na namin ngayon eh. It occurred to me na parang baliwala ba yung mga dumaan na 4 na taon na pakikibakan ng tao? Baliwala ba yung lahat na yon? Nakasuhan ako, nakasuhan si Pokis, nakasuhan si Ka Eric, nakasuhan kumbaga sa tapos nun yung naggastusan din to mga tao, mga kakasuporta sa mga rally, no, kakapunta sa mga rally, ng KKB yung sa amin, mga KKB pa nga eh, abonado yung mga tao, tapos nun okay lang, sana lang ang hiniling na namin that you lead us, yun lang eh. Para naman yung pagod, hirap namin, yung namin na kakasuporta sa inyo, ay yung magkaroon kami ng inspirasyon na alam namin na yung aming commander nandyan at nag-aalala sa amin. Pero yung 2028 pa hanggang sa dulo, ano yung dulo? Ano yung sa dulo? Ano yung sinabi ninyong dulo? Ang dulo ng walang hanggan. Na pagdating sa 2028, the problem is, ang dami pwede mangyari from now hanggang 2028. Mauubos yung lahat ng ng leaders ninyo. Mauubos. Iniisa-isa na eh. No? Yan pala yung aking Facebook tsaka yung aking Messenger, hindi ko ma-recover, no? So, pati ako tinitira. Kanina lang nag-off
nag-offline yung ano ko yung Facebook at saka yung Messenger. Trying to recover it pero hindi ma-recover. I don't know what happened. So, napakawalang yan itong administration na to. They pay people to destroy other people. They pay people using taxpayers' money para gibain ang mga nagsasalita. They use taxpayer money to buy off people. Kasi gaano kawalang yung ganyan. Grabe silang magbigay ng pera, maleta, para lang bilhin nila yung mga tao so that merong kapalit. Like impeachment, yung mga, pati yung hindi pagkilos ng AFP tsaka PNP, tahimik lang sila, looking the other way, alam na nilang mali, alam naman nila na may question sa pagiging drug addict, pero hindi nila pinapair political drug test, yung presidente, alam nila yung nakawan na yan, pero tsaka yung mga bendalo na yan, pero wala pa rin. So, anong kinakaharap natin? Kung sabi ninyo na gusto nyong maranasan ng taong bayan kung gaano walang yayang tao na yan, kasama nyo tumakbo yan Nagtaas kayo ng kamay Tinaas yung ganyan, unit team. Can you not just be with us na kahit magsalita ka lang so that the people will be inspired that yung pinagkakahirapan nila na depensahan na suportahan hindi naman kawawa. Yun lang sa akin. Kasi nakakayamot Kakainis ba? Why look at 2028? Ano meron sa 2028? Kawawa tayo, kawawa ang Pilipinas. And sabi ko nga sa vlog every day na ganito tayo is another day na palayo tayo ng palayo sa isang magandang Pilipinas. In fact, baka hindi tayo makarecover. Baka magkaroon tayo civil war. Baka magkaroon tayo ng revolusyon na French type. Baka magkaroon ng secession. Nakakasuka ang politika ng Pilipinas. People are dying. People are starving. So, Madam Vice President, Madam President, the least that you can do is feel the Filipino people. Be the leader. Because yung mga nakapaligid, kaming mga tumatayo, we cannot compel people to follow us. It is you who can unite the people. It cannot be done by lahat itong mga retired officers, itong mga politiko, itong mga tumatayo, itong mga senators. They cannot unite the people. The central uniting person or leader is you, Inday Sara. So, sana, wag na yung hanggang dulo. Because you're asking the people to endure some more. Di ba mas maganda na ang isipin na lang wakasan yung paghihirap ng tao? At paano wawakasan yung paghihirap ng tao? Sama-sama. Yung kahit salita lang mag-inspire. Pero yung salita na 2028 hanggang dulo, mababawasan yung loyalty ng mga tao sa iyo. Because you will be perceived as another leader na mahina. Just like BBM. The people will perceive
you as such, ayaw namin yun. Ayaw namin. Ang inaano namin, tayuan mo ang taong bayan. Tayuan mo ang Pilipinas. Tayuan mo yung future generations. Tayuan mo. Because sabi mo nga, you are the Vice President. You are the constitutionally mandated na maging presidente. Pero, accept the responsibility. Hindi yung hanggang picture lang, hanggang ano lang salita, while the people are going out, risking their lives, risking their jobs, risking everything, their comfort zone, their families being hurt, no? Masaktan sila. Kakarali. Alam nyo ba, kunyari, hindi nyo na-appreciate, kunyari, magrala isang tao. Nandun siya sa venue, kunyari, kung sa Senado, sa EDSA, kung sa Diwasan Bonifacio, wala siya sa bahay. So, every hour na wala siya sa bahay means, kung lalaki, walang kasama yung kanyang may bahay at yung pamilya niya. Pwede silang panikin na magnanakaw. Kung mag-asawa sila, yung mga anak nila naiwan kasama yung lola, pwedeng masalbahe yung pamilya. Samantalang pinaglalaban nila yung bansa natin na yung leader ay hindi tumatayo. Kung babae naman yung pumunta at naiwan yung lalaki o kaya single parent, paano yung anak niya? Sino mag-aasikaso? And kung mga driver ang pumunta sa rally, they risk na hindi sila kikita, ano pa kakain nila sa pamilya nila? Ang battle cry nga sama-sama na tayo para sa bansa. It's not that easy kasi hand-to-mouth existence na ibang Pilipino. Pero sana, kung ikaw ang hinihintay ng taon na lumabas at makita, mag-unite ng lahat ng grupo at maging inspirasyon sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa inyo, siguro lululunin na ng tao, ng kababayan natin yung kahit wala silang kitain, bahala na. Basta maipakita lang. Ipaglaban ng Pilipinas. Pero kung hihintayin pa ng mga tao yung 2028 hanggang dulo, bakit pa? 4 na taon na. Alam na namin walang yung gago na yan, yung presidente na yan. Alam namin. Alam namin na bendalo, alam namin yung nakawan na yan, alam namin na. Kaya nga nagli-leader kami, kaya nga kami nasa kalsada, kaya kami lumalaban eh. Alam namin na. Paano ngayon yung sayang yung pinaglalaban namin? Another 2 years. Another 2 years. Yamot na ang taong bayan. Ano, kinakailangan pa bang may mamamatay? Kinakailangan pa ba na pagka may sakuna, may disaster, yung kabobohan na pagre-response, danasin ng tao na pwede naman natin pagka na umikot ang gulong na, natapos na natin to, focus na ang bagong gobyerno sa mga kamalian na hindi napagandaan. Pero kung 2028 pa, 2 years to endure, 2 years na baha, 2 years na nakaw, 2 years na magbabayad ng buwis na wala namang mangyari. 2 years na bendalo. Excuse me. Di ba pwede na ngayon? Ngayon na. Bakit kinakailangan pa hanggang dulo? Bakit? Parang sadista naman yung dating nun sa akin Sorry pero sa akin parang sadista. Hirap na ang tao Hirap na talaga ang tao.
Kanina nga, no, nandinig ko yung comment, yung speech. Sabi ko, puta ng politika talaga dito sa atin, ano? Kawawa ang Pilipino. Nagbabangga ang dalawang bato na sa gitna ang Pilipino. Bang, bang, bang. Putya, kawawa talaga ang Pilipino. Parang wala nang karapatan ng Pilipino guminawa ang buhay. And the longer we do this, we are in the mode of nothing happening. Yun yung mode natin, yun yung peg natin, walang mangyari. It is everybody's fault. Everybody's fault. The thing is, many of us alam na may mali. We realize the mistake. Binoto si BBM. Alam natin yung mga pinag-aagawa nila. Alam natin yung danger na may pinuno tayo na drug addict, na bangag. Alam natin yung danger na mastermind siya sa pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng bansa natin. And we want to do something about it. We want to correct the mistake that we committed. The mistake of voting him to be there as president. That's why we are clamoring, tama na, tanggalin ka na, palitan ka. Hindi na nga ako sa resign, hindi na ako naniniwala sa BBM. Hindi, mag-resign yan eh. Ang sa akin, terminate him. We terminate him. Pero para lumabas ang mga kababayan natin, para buo ang loob, na kailangan na madinig nila yung kanilang idol na tapusin na natin to. Enumerate na lang, kahit isa-isahin nyo lahat ng kasalanan yan eh. Sa 4 na taon, isa-isahin nyo. O ano pangako nyo sa bigas? O paano? Ano pangako nyo doon sa gagawing mga bahay-bahay? Yung pabahay. 6 million, di ba? 4 na taon na, 4 million na dapat. And here we are. Rally. Sabi ko nga kanina, 128 years of independence na dapat nagpapakita ng bandera. Pero hindi, nagpapakita ng bandera sa mga rally, pinapakita yung galit ng tao na makibaka, ganon ba? Something's terribly wrong. So here we are. Anong gagawin natin? Hintayin na lang natin yung 2028. Pero hindi nyo ba nakita sa mga kampo ni BP Inday? Sorry kung nagsasalita lang ako, but I'm speaking my mind, no? Hindi naman ako kasama sa partido o sa magkakandidato. Nakakasuya eh. Pagka, ay, nako. Hindi nga tama eh. We want to correct it by telling him you're terminated. Pero hindi lalabas yung ibang tao dahil sa ikaw ang hinihintay ang mag-lead. Lahat ba ng nakapaligid sa iyo sinasabi, galing mo ma'am, galing mo ma'am. Well, I hope na makinig kayo, no? Hindi magaling yung ganon na hintayin pa natin ang 2028. Okay, kung hindi constitutional ang sinasabi nyo, hindi kayo papatol sa mga extra constitutional, doon kayo sa constitutional. Eh paano mangyayari yon? You're the next in line and then something is wrong in the president. Hindi nyo ba pwede, total mga lawyer kayo, gamitin nyo yung batas talaga na questionin nyo siya. Na una, baka hindi na siya yung totoong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba pwedeng questionin yan sa Supreme Court? Hindi ba pwedeng
i-compel him na mag-hair follicle. Sinabi na nga Supreme Court mag-hair follicle siya Hanggang ngayon wala So, hindi niyo ba nakikita na the longer that he remains as president, the more dangerous it is for us. Pwede siya makipaggera with China anytime. Pwede, tignan nyo, kung tumayo na kayo noon pa, kung sa Tatay Digong, noon pa, that's 1 year ago, di ba, okay, nung tumayo kayo, nung sinabi ni Presidential Sister Amy, na bangag yan, gago na yan, dapat tumayo na. Or kung kunyari, ang daming, mga pagkakataon na, pero lumalakpas. So I don't know why. If you're thinking of 2028, baka hindi mangyari in 2028, dayain kayo sa 2028, then it will amount to the same thing. O kaya magkaroon sila ng amendment sa Constitution, which they will do. They have 2 years to do it. And then, boom, kunana, di ka makatakbo sa presidente kung sila ng age limit, tinaasa nila. Hindi ba mahalaga na-establish nga ngayon nasa investigasyon na merong malaking nakawan na nangyari, trillion. So di ba nandoon yung necessity na umikot ang gulong? Di ba nandoon yung na pananagutin natin lahat yan? And habang tumatagal, do you think they will just go down by 2028? I don't think so. It's going to do a Marcos Sr. 20 years or more. Binabanata na nga ng constitutional ng People's Initiative dati, di ba? Nalaglagan 32 billion doon. Pera ng taong bayan yun. Tandamakal ng mga ayuda. Nung na-question, tumigil, di ba? So ngayon, nabuhay na naman. Ano naman ngayon? Constituent Assembly. Pero yung Senate, pagka nakuha nila yung majority, tapos tayo. Mababago yung amendan yung konstitusyon. So, paano gagawin natin? At nalulungkot ako dahil sa yung mga kagaya nila ka Eric, tandama ka lang kaso. Si Congressman Mike, yung pamilya pa kinasuhan, yung asawa. No? Lately, si Chavit. Endure? Endure? You have to endure another 2 years because we have now experienced 4 years under him. So, is it really logical na patapusin siya? Because that is yung legal? Hindi maganda yung yung dating na statement, no? Ang doon is lumalabas na nintay mo 2028 kasi tatakbo kayo ng presidente. Bakit nyo gusto maging presidente? Aber, paano? Bakit nyo gusto maging presidente? Because you think you can lead the country. You can do better. You can make a difference. Bakit hindi na ngayon? Bakit kinakailangan na hintayin pa yung 2028? Kung dadating yung 2028. Hindi nyo ba isipin na wala tayong food security? Wala tayong oil supply? And then,
pagka nagkaroon ng problema sa supply natin, tatamaan tayo ng mga brownout na. May mga magsasarang business. Pwede naman lahat yan tumigil eh. Pwede lahat yan tumigil. Tapusin na natin. Lead the people. Kung sa inyo okay yung parang sadista yung dating eh. Maranasan ng tao yung kung gaano ka walang niya. Alam na namin talaga. Alam namin walang niya. That's why we want to correct it. 2 years to go, we want to correct it now. But we cannot do it without you. Kung hintayin pa yung 2028, Diyos ko, baka umabot tayo sa sa madugo na civil war. Baka umabot tayo sa madugo na revolution. You want that? Kaya nyo bang tanggapin na may mamamatay ulit itong taon na to? May mamamatay gawa ng mga abuso ng droga, biktima ng droga. May mamamatay dahil sa biktima ng mga baha-baha na yan. May mamamatay dahil sa hindi na paghandaan yung na yan. Pagka sa susunod na pandemic, maraming mamamatay kasi wala tayong paghahanda eh. Pagka nagkagera with China kunwari, hindi tayo handa. And by waiting until 2028, we are accepting from now until 2028. Whatever happens, gano'n na talaga eh. Paano ngayon yung mga nagrarally? You're asking them to go on, continue rally, mag-rally hanggang 2028. Kaya nga ako lang naman yan. But I had to say it kasi real talk lang. Hindi ako pabor doon sa 2028. Hindi ako pabor. The Filipinos do not need politicians. We don't need another politician. We don't need a lawyer, another lawyer. Dami ng lawyer sa Pilipinas. What we need is a leader. A leader. Ang tao, ikaw ang gusto eh. Kung pwede nga lang ba si General Pokis eh. Kung pwede ako, kung pwede si General Simoy, kung pwede si General Esperon, kung pwede si Congressman Paras, o kung pwede si Eric, o si Mike Defensor, o si General Garcia. Kung pwede lang eh. O si General Kita. Kaso nga, kahit gaano pa namin galingan, kung kahit ano pa ang sabihin namin, we can only master so much presence, attendance of people. What the people are waiting for is a true leader, a unifying leader. But yung statement mo, gusto mong maranasan ng mga Pilipino yung gaano ka walang yay. I beg to disagree, Madam President. Alam na namin walang yay. Alam namin. We don't have to undergo another 2 years of this stupid son of a bitch. Ang inang yan. Destroying our country. Putting us in harm's way. Committing all the plunder. Another 2 years of plunder. Another 2 years of selling gold. Gold reserves. Another 2 years of bending the law. Allowing his people to destroy our institutions. Ano yan? Sadista tayo sa sarili natin? Ba't kinakailangan pa naming alam na namin na walang yayan. Alam na namin.
Kaya nga yung actions, I would like to believe na kaya gusto namin na tumayo with the other Filipinos is para maiwasan ang matinding gulo. Maiwasan ng secession, maiwasan ng French type revolution, maiwasan ng civil war kasi doon tayo papunta. Maiwasan yung mga pagnanakaw pa. And so by so doing na tumatayo, gusto namin tapusin, gusto namin na anong presidente, ma-terminate ang palitan muna. Pero kung ang sabi mo, ayaw mong agawin yung posisyon niya, paano na tayo ngayon? So hindi option yung magsalita kayo at sabihin nyo sa mga tao, pagtanggol natin ang demokrasya, pagtanggol natin yung konstitusyon. Pwede naman magsalita ng ganon eh. Nakakalungkot. Kasi sayang na rin yung pinaglalaban ng mga tao, nandun sila, naulanan sila, naarawan sila, inagabi sila, nagugutom sila, natutuyuan ng pawis, iba nga walang ligo ilang araw. Para lang ipakita nila yung kanilang pagiging totoong Pilipino. Wala naman nag-a-aspire dyan sa mga tao dyan na magkaroon sila ng pwesto, magkaroon sila ng pera. Wala. Ang sa kanila, pakikibaka, alam nila yung tama yung ginagawa nila. Kaya, yung konting salita na nakikiramay kayo sa mga tao na nagpapakahirap, mga rally na yan, konting na pat in the back ba, pat in the head, good boy, para lumakas ang loob at hindi manghina ang loob. Ewan ko, di ako sang-ayon doon sa statement eh. Lungkot ba? After all these years, ganun lang pala ang dating baliwala lahat nung tinayo mo ron. Gosh, muntik pa ako matake 2 beses. Imagine, I was supposed to have my medical check-up. Bumaba ako para dyan sa putangan ng mga rally na yun. Bumaba ako. Para lang and then nagsalita ako. Naramdaman ko yung puso ko na hanggang sa yung pera na pang angiogram, naggastos na. Meeting, kaka-attend sa mga dapat puntahan. Okay sana kung yes, tatayo ako. Yes, tuloy nyo lang. Maraming salamat sa inyo. Oh yes, makikipag-usap ako sa inyong lahat. Magkaanuhan tayo. Magka-compare notes. Are you naapektuhan ba kayo ng administration na yan na parang may martial law na? Kasi kung kayo magpapakita ng ganon na parang napanghinaan kayo ng loob o kaya natatakot kayo, paano na lang yung iba? Kaya nga dapat wag matatakot because alam natin na sa tama tayo eh. Nakakalungkot. Independence Day na message pa. Sakit. Ay, nako. Maraming Kaya mag-comment kayo mga kababayan.
basahin ko yung mga comment nyo. Comment kayo kung anong ang ano ninyo, ang nararamdaman doon sa mga statement ngayon. Ba ng comment, maraming salamat sa mga comment. No? Maraming salamat sa mga nanonood. No? Magandang gabi. Kay Commander Balag, magandang gabi sa inyo. Ingat lang lagi. No? Ingat lang. At sa mga lahat ng commander ng SFGF, para tayong mga magparami lang talaga kayo, magpalakas, standby, anytime. Kung papabuti nila ng 2028, ang ano ko sa mga SFGF, ayoko umabot ng 2028. Si Marcos na rin nagsabi, do not tolerate. Kaya if you want to be guided by the words of Marcos himself, do not lie, do not cheat, do not steal, no, do not tolerate, nor tolerate anyone who does. So, Mr. Marcos, yung salita mo, do not steal. Puta na, dami nagnanakaw Cheat, do not cheat. Do not lie. Kayo lahat ginagawa nyo So, may guidance naman ikaw Tapos sabi mo kanina, piliin ang Pilipinas. Yun ang pinipili namin. Kaya ang gusto ka namin tanggalin Terminate ka na Putangin na ninyo lahat. Lulubog lalo ang Pilipinas. Ang problema lang nakapeg kasi lahat kayo sa 2028 Putang Sorry Di ba isipin na lang, wag yung 2028, isipin yung mga Pilipino. Hirapan Nahirapan. Walang gamot sa ospital. Ilang Pilipino yung umiiyak. Dumadaing. Sinuli na ba yung pera sa PhilHealth? Hindi. Mga putang ng mga yan Pero paldo-paldo sila sa maleta. Sana tayo pupunta ngayon? Mintay ka ng leader. 2028 pa sagot. Kailangan mong leader ngayon. Parang naisip ko, parang kunyari, napapabakbak nagkaroon ka, naambus kunwari. O kaya, hinaras yung detachment. Binabanatan kayo, unti-unti kayo nalalagas. Putang na, unti-unti kayong tinatamaan yung iba mong mga kasama. Yan unti-unti. Iniisa-isa na ini-sniper ng kalaban. Tapos, sumisigaw na yung mga kasamang sundalo. Habang may mga nawu-wounded na at paubos na yung bala. Wala nang pera Paubos na yung bala. Sumisigaw na yung mga sundalo. Sir, Ma'am, anong gagawin natin? Sir, ma'am, ma-overrun tayo. Mamamatay tayong lahat dito. Ma-overrun tayo. Sagot ni Sir, hintay ka ng 2028. Sir, hahaba na yung bigote ko niyan. Putang ina, sabihin ng mga sundalo. Putang ina, bakit 2028 pa? Eleksyon Wala kang putya to. Buhay natin to. Sasagutin ka. Yun ang kailangan maranasan nyo kung gaano kawalang yung mga NPA na yan. Alam na namin, namamatay na nga kami. Tinatama na nga yung mga trope. Binabanatan nga kami. Naranto ko. Ba't nakalam? Lupit naman nun. Ang lupit naman. Madam, ang lupit.
Anak ng toka. So, pakunti tayo na pakunti. Ratatatat, ratatatat. Bag. Pucha, oh, ito na. Kita mo na, oh. Natanong ka, Sir, Ma'am, anong gagawin natin? Tapos sisigaw dapat dyan, yung opisyal. Hold the line! Pumunta. Yun yung mga tamang kumande, no? Hold the line! Pumunta. Ibig sabihin, may guidance. Laban lang, matira matibay. Oh. Magkaumusan na tayo. Papatayin namin kayo. Kung papatay ka rin ng kalaban. Binabanatan ka. Alam, bawian lang tayo. Hold the line. Hanggang sa, Tapos noon, makikita mo yung visible na ng ginagawa ng opisyal. Can relate kami, ha? Mga SR, mga ranger, at saka mga veterano ba? Tawag sa radyo. Tawag dito. Task Group Panther. Panther 6. Panther 3. Skybolt. Skybolt 6. Skybolt 5. Ganun. Mga call sign. Ako, Skywalker ako nun. May Skybolt, may Skylark. Ako, Skywalker eh. So, para pong Star Wars, no? Sabi ko, Panther, Skywalker. Sa request ng fire support. Okay, request ng helicopter gunship, putsang na. Yung mga tao, wow, meron kami. Kunti na lang, hintayin na natin yan. May dadating na tayo ng mga pambugbog ba? Alam mo naman, daga ng NPA pagka dumating yung helicopter. Okay, ang tangke. Okay, pagka may 105, unang round, walang matapang sa artillery. Pagka pubatak na yung unang round, white phosphorus, alam na niya, yung susunod dyan, adjustment na. Pwedeng high explosive na or isa pang patak na puti white phosphorus din. And then, ang susunod yung pangatlo, fire for effect. Kaya yung unang round pa lang, hindi tatagal yung rebelde. Mag-aligsa na yan. Takot ba? Alam niyo, Madam President, ang mangyari sa atin, sa 44. Masasa 44 tayo po, Tragiso. Patay yung 44 eh. Time on target tayo, 2028. Anak ng toko. Time on target, 2028. Anak ng pucha. Doon magko-coordination, mamatay talaga tayo niyan. So, Sir, anong gagawin natin? So, yung mga SFGM nagtatanong, anong gagawin natin? Chairman, anong gagawin natin? Supremo, anong gagawin natin? Sabi, 2028 daw eh. Hindi, yandaan nyo lang yung mga gamit ninyo. Yandaan nyo yung mga kung kinakailangan na tumayo tayo, tatayo tayo. Mga putang ng mga to gago itong politika dito sa atin eh. Kung gusto nila ng mga peaceful, bahala sila. Wala naman mangyayari dyan eh. It's all upon us, no? Lahat, kasalanan natin lahat ito. Simbahan, kasalanan nyo. Politiko, kasalanan nyo. Botante, kasalanan nyo. Tayong lahat, Pilipino, kasalanan natin. Sa nangyayari na ito. Because we allow it. Simbahan, you're so you're so protocol bound. Bawal, ganon. Or baka meron ding meron ding maleta, malaman natin. So, SFGF, pakinggan lang natin yung magiging statement ng 14 tsaka yung 7. Hintayin lang natin yon habang doing so, lahat na sumali sa inyo na gusto maging member ng SFGF, ipasok ninyo. Yung hinihintay kong listahan ng lahat ng commander nationwide at saka yung number nila bago ma-hack yung aking mga account, no? May announce ko na. Mahalaga.
So, pwede mga kasama sa SFGF. Kailangan ko yan yung listahan ng mga commander, mga addresses ninyo, no? Tsaka region, and then your number para pwedeng rumekta yung mga gustong magsumali. Para masagot naman yung mga tanong na paano sumali sa SFGF. Ngayon, kung gusto ninyo na mag-give up, na ako magagawa this is all voluntary, no? Kung gusto niyo mag-give up, na turn off kayo, nasa inyo yan, mga kasama. Ano lang, walang masamang tinapay. We are on a voluntary basis. We are on a spend your own money. Sacrifice, ano? So, kung nawalan kayo ng gana, dasalan nyo lang, you find the courage na tuloy lang. Then let's see how it will unfold. God is in control. I still believe God is in control. So, we will be the victors ng lahat na ito. At lahat yan pananagutin natin. So, yun yung given. 2028 pa ang message ni Madam President. Gusto niyang maranasan natin kung gaano kawalang niya si Marcos. Pero I disagree kasi alam na namin. Nakasuhan nga ako, di ba? Inciting to sedition, di ba? So, at sinasabi ko na kung sakali man na labasan ako ng kaso, arestuhin ako, hindi na ako kukuha ng lawyer, hindi ako magbe-bail. Tatayo ako. And I am not doing it for you, Madam President. I'm not going to do it for you. I am going to do it for Filipinos. This country. Patay kung patay yung sa akin. Yung gustong maniwala sa akin, follow me. Kung sumunod sa akin, follow me. Basta at least malinaw yung there was a call for VP to stand up, and that was her answer. You experience pa more. More plunder, more bendalo. Experience pa more, 2 years. Because sa dulo, Madam President will run for president. Nakakadismaya. Ilan pa ang Pilipinong mamamatay? Ilan pa ang Pilipinong iiyak? Ilan pa yung mahirapan sa buhay? Ilan pa yung masisira na sa buhay, and then mumurahin nila yung langit. Murahin nila ang Diyos kasi pinabayaan sila. Diba dapat hanggat maaari salbahin mo yung sitwasyon? Be responsible about it. You're the second in command. You're the vice president. You can do something about it more than we can do. More than what we can do. We can only shout, we can only blog, we can only go there sa rally and then be with the people. But we cannot unite the opposition. We cannot unite everyone. Because hindi kami yung sikat Hindi kami yung may mass-based support. Kayo. Now kung hikayatin nyo na gusto nyo kami maghintay hanggang 2028, endure some more. No, Madam President. I'm fed up. I'm fed up.
We have to stop it. Because doon babagsak tayo. Hindi tayo handa sa anumang sakuna. Wala tayong food security. Tatamaan tayo ng tatamaan, mas malakas na bagyo. Babayan tayo dahil sa puta ng flood control na yan. And ganun pa rin. Yung eleksyon, magkakadayaan pa rin. Sila-sila pa rin. Bilihan yung eleksyon eh. So, sana tayo pupunta. And I was hoping na a positive response na salita lang ba? Talagang gago yung ano na yan eh. Given na nga, di ba? Given. Eh, ba't kinakailangan i-endure pa? Another 2 years. Di tama. Sa akin lang naman yun. Eh, bahala kayo mga kababayan ko. Ano, isipin niyo yung gusto niyo isipin. SFJ, bahala kayo. Isipin niyo yung gusto niyo isipin. Basta sa akin, yan ang pakiramdam ko. Nakakatabang yun. Nakakatabang yun. Sayang yung pawis ng tao. Sayang yung kunyari sa dating kasama, nagbenta pa ng gamit para lang magkaroon ng pamasahe, para lang makapunta doon sa Senado. Muntik nang mapaaway doon sa mga pulis. Eh, baliwala pala eh. Kung titignan nyo eh. You endure some more. Rally pa more. So, ang hinihintay natin ngayon, ang dating, parang wala nang hintayin na lang natin 2028. Parang gano'n ang dating, Did I understand right, mga kababayan, yung sa salita? Or am I just being too critical about it? Kasi kikita mo naman yung paghihirap ng tao eh. Kita mo naman dun sa halos mamalat-malat na sila na nangungumbinsi pa na lumabas na kayo mga kababayan, tapusin na natin. Hindi nga lalabas yung natin eh, yung idol natin, hindi nga lalabas. Or sinabi lang yan para double talk. Pero hindi na biro yung ganyan na ako lang naman yun ang nag-iisip na sama ang loob. Ako lang parang malay nyo bukas baka Sabado Linggo karoon na ng malaking rally. Basta SFJF, just clean your make sure yung mga bala ninyo ay tanggalin nyo na yung mga muna. Tanggalin nyo na muna yung mga yung bala sa mga magazine. Tanggalin nyo. Leave one magazine na may laman. Ganun ang ginagawa ko eh. So, kunyari, 6 yung magazine, no? And then, kunyari, doon sa pistol, mga 5 na magazine. Ang ginagawa ko, pagka walang gamit, walang effect, walang jump off, walang mission, walang objective. Tanggalin ko lahat ng bala para yung spring ba, hindi naka-permis yung spring, nakaganyan. So, re-release ko siya, tatanggalin ko lahat ng bala. Pero mag-iwan ako ng isang magazine or a spare, doon sa nakasaksak. Doon sa 40, sa 9mm ko, saksak na ganyan. Noon yun, noon. Pag may nakasaksak, at saka habang iba yung bala, naka-release na yung bala para yung magazine maluwag na yung mawala yung tension doon sa magazine kasi pit masyado yung magazine eh. Over a long time nade-deform sisira yung spring. So mga SFJ, tanggalin nyo naman yung mga bala doon sa mga